Mga kapodcast, kapag bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapan, tiwala ba ang nakataya o isa na namang ilusyon? 45 bilyon, para ba talaga sa bayan o may ibang kwento sa likod nito? Maligayang pagdating sa Philippines Podcast, kung saan binubusisi natin ang bawat desisyong may kinalaman sa pondo ng bayan at pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. Sa episode na ito, tutok tayo sa kahilingan ng Department of Public Works and Highways na ibalik ang CRE 45 bilyong tinanggal sa kanilang budget. Mariing kinuwestiyon ito ng mga senador na nagtanong kung ang hinihiling bang pondo ay insertions o pork barrel, lalo na sa gitna ng malalim na pagdududa ng publiko dulot ng mga nakaraang iskandalo sa flood control projects kung saan pakiramdam ng marami, sila'y paulit-ulit na nililinlang. Ipinagtanggol naman ni Secretary Dizon ang kahilingan. Iginiit na hindi ito bagong proyekto, kundi simpleng pagpapanumbalik ng pondo para sa mga kasalukuyang programa. Binigyang diin din niya na sumusunod ang DPWH sa direktiba ng Pangulo sa pagbaba ng presyo ng construction materials at sa pagpapatupad ng mga bagong safeguard. Gayunman, nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang senador, lalo na si Senadora Imee Marcos, dahil sa pagkaantala ng early procurement at sa paratang na tila naho-hostage ang Bicameral Committee sa pabago-bagong posisyon ng DPWH. Giit ni Secretary Dizon, ang mga delay ay kinakailangan upang masiguro ang prudence, compliance at transparency, isang pangakong patuloy na sinusukat ng publiko. Kung gusto ninyong maintindihan kung paano talaga pinamamahalaan ang pondo ng bayan at kung sino ang dapat managot, nasa tamang channel kayo. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-ring ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na talakayan dito sa Philippines Podcast. May P45 billion sa mesa. Hinihiling ng Department of Public Works and Highways o DPWH na ibalik ito sa budget nila. Pero sa isang public hearing, bago pa man sila makapagpaliwanag, sinalubong na sila ng isang pader ng pagdududa. Ang misyon natin ngayon, himayin natin itong matinding sagutan na ito. Titingnan natin yung mga source material mula sa pagdinig para maintindihan yung depensa, yung mga kontra-atake, at grabe, yung mabigat na akusasyon na lumabas. Bakit ang isang usapin tungkol sa budget ay nauwi sa usapin ng tiwala? At hindi lang ito simpleng bangayan, no? Ang pag-uusapan natin kumbaga, isang case study ng public distrust. Paano kapag ang gobyerno ay may plano, pero ang taong bayan may duda? Susuriin natin ang bawat argumento, hindi lang bilang mga salita, kundi bilang mga strategic na galaw sa isang napakakomplikadong laro kung saan, bawat panig ay gustong manalo. Sige, simulan natin sa pinakaugat ng issue. Hiniling ng DPWH na ibalik yung 45 billion pesos na tinapyas sa budget nila. Pero bago pa man maipaliwanag ng kalihim kung para saan yung pera, isang senador ang unang naglatag ng sentimento ng publiko. Binasa niya mismo yung mga komento online. Ibubulsa lang yan, nanakawin lang yan, pinagloloko lang tayo. Tapos diretsuhan niyang hinamon ng kalihim. Kumbinsihin mo kami na hindi ito pork barrel. Napakahalaga ng pambungad na yan, grabe. Kasi itinakda nito yung tono ng buong pagdinig. Hindi siya nagsimula sa isang technical na tanong tungkol sa budget items, hindi. Nagsimula ito sa isang emosyonal at politikal na realidad, galit at pagod na ang mga tao sa korupsyon. Sa madaling salita, bago pa man magsimula ang hearing, sinasabi na ng senador, hindi kami ang kalaban mo dito. Ang kalaban mo ay ang kawalan ng tiwala ng buong bansa. Opinion from the get-go, diba? Yan mismo ang bigat ng sitwasyon. Ang burden of proof o yung bigat ng pagpapatunay ay ganap na nailipat sa balikat ng kalihim. At hindi lang basta patunayan mong legal ito. Ang hamon ay patunayan mong mali ang aming duda na alam mo isang mas mahirap na laban. Hindi sapat ang legalidad, ang hinahanap ay credibility. So paano niya sinagot ang ganito kabigat na pressure? Paano mo kinukumbinsi yung mga taong naniniwala na agad na may kalokohang mangyayari? May dalawang bahagi ang kanyang naging depensa.
Una, sinubukan niyang ayusin yung technical na aspekto. Iginiit niyang hindi raw ito insertion. Oo, at mahalaga yung salitang yan kasi ang insertion sa mundo ng budget parang isang dirty word. Ito yung mga proyektong bigla na lang sumusulpot, kadalasan kaduda-duda. Ang sabi ng kalihim, ito raw ay restoration. Ibinabalik lang daw ang pondo para sa mga proyektong dati nang aprobado pero nakaltasan. Itong pinakasentro ng kanyang argumento na iba na ngayon. Naglabas daw sila ng isang department order na utos mismo ng Pangulo na nagsasabing kailangang ibaba ang presyo ng mga construction materials, semento, bakal, buhangin, graba para tumugma sa presyo sa merkado. At binasa pa niya yung isang crucial na section. Bago pa man magsimula ang bidding, kailangan munang may sertifikasyon na naipatupad na yung mas mababang presyo. Kung walang pirma, walang sertifikasyon, hindi uusad ang proyekto. So para siyang nagsasabing, tingnan nyo, may bago kaming proseso. May check and balance na ngayon sa mismong presyo ng materyales bago pa man magsimula ang lahat. Ito yung direktang sagot niya sa matagal ng issue ng overpricing. Oo, yan ang surface level na mensahe. Pero ang mas malalim na sinasabi niya ay, please, judge us based on this new system, not our past. Sinusubukan niyang i-reset ang buong conversation at ituon sa isang bagong patakaran sa papel. On paper, mukhang maganda. May bagong rule, may bagong check. Pero bumabalik tayo sa issue ng tiwala. Sapat na ba ang isang bagong proseso para burahin yung mga taon ng pagdududa na narinig natin sa mga online comments sa simula? At para sa iyo na nakikinig, ang tanong, sapat na ba ang isang piraso ng papel na nagsasabing, okay, tama na ang presyo para pigilan ang isang malalim at sistemikong problemang gaya ng korupsyon? At yan mismo ang tanong na pumasok sa isip ng mga senador. Hindi sila nakonbinsi. Dito nagsimula ang matinding kontra-atake. At napakabisa ng ginamit nilang argumento kasi hindi to theoretical. Gumamit sila ng resibo mula sa kasaysayan. Sinupalpal sila ng isang senador gamit ang sarili nilang history. Binalikan niya yung issue ng mga anomalya sa flood control projects. Sabi niya, yung mga proyektong yon dumaan din sa napakaraming safety measures. May bidding, may technical working groups, may Commission on Audit o COA, ang daming proseso. Pero sa huli, anong nangyari? Puno pa rin ang anomalya. May mga ghost project, may substandard na trabaho. Kaya, ang diretsohang tanong niya, what's the difference this time? Napakabigat ng puntong yan. Dahil sinasabi ng senador, ipinapakinta mo sa amin ang blueprint ng bago mong bahay, pero alam naming gumuho na dati ang pundasyon mo. Bakit kami maniniwalang tatayuyan na yon? Ang argumento niya ay nakabase sa karanasan, hindi sa pangako. Ipinapakita nito na ang korupsyon ay hindi lang isang simpleng paglabag sa patakaran, ito ay isang sistema na kayang-kayang lamunin at i-outsmart kahit ang mga prosesong idisenyo para sugpuin ito. At binigyan pa niya ng diin. Parang nangaasar pa nga. Sabi niya, promise! Kasi mahigpit na ngayon kasi ayaw ng presidente. Parang sinasabi niya na narinig na nila yan dati, paulit-ulit na. Ang punto niya, kahit daw dumaan yan sa BICAM, na para sa kaalaman mo, ito na yung huling yugto kung saan pinag-aayusan ng Senado at Kongreso ang final version ng budget. At kahit na na-download na sa district engineer na siyang direktang magpapatupad sa probinsya, nakalusot pa rin daw ang anomalya. Dito mo makikita ang banggaan ng dalawang magkaibang realidad. Sa realidad ng DPWH, ang solusyon ay isang bagong mekanismo sa papel. Ito ay isang procedural na pagbabago. Pero sa realidad ng mga senador at ng publiko, ang problema ay hindi na sa papel kundi na sa track record. Ang tanong nila ay hindi ano ang bago sa patakaran, kundi ano ang bago sa resulta. At sa puntong yon, wala pang maipakitang bagong resulta ang kalihim. So the debate is stuck in a loop. A promise of new safeguards versus a history of old failures. Parang deadlock. Pero biglang may isang senador na nagbago ng laro. Instead na tanungin ang DPWH tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap, tinanang niya sila tungkol sa isang bagay na dapat ginagawa na nila ngayon.
Dito na pumasok ang tanong tungkol sa early procurement. At para maging malinaw sa'yo, ang early procurement ay isang napakahalagang proseso. Ito yung maagang pagsasagawa ng bidding para sa mga proyekto ng susunod na taon kahit hindi pa pinalang budget. Ang layunin nito ay para pagpasok ng Enero, kapag aprobado na ang budget, pwede nang simulan agad ang construction. At bakit ito kritikal? Dahil sa Pilipinas, may kalaban tayong hindi natatalo. Ang tagulan. Kailangan mong maunahan ang ulan. Eksakto. Ang hindi abutan ng tag-ulan ay hindi lang minor inconvenience. Sa Pilipinas, this means the difference between a full year of construction and maybe just a few months. Ang isang proyektong ma-delay dahil sa ulan ay hindi lang basta nahuhuli sa schedule, nasisira ang buong timeline at domino effect yan sa ekonomiya. So yung tanong tungkol sa early procurement ay hindi lang isang procedural question. Ito ay isang tanong tungkol sa kahandaan at kakayahan ng ahensya. So ang simpleng tanong ng senador, mayroon na bang proyekto na dumaan sa early procurement? At ang sagot ng kalihim, isang salita lang na yumanig sa buong hearing. Wala pa po, zero. At dito nagkaalaman. Yung sagot niyang yan, kahit simpleng wala pa po, ay parang bombang sumabog sa hearing room. Dahil sa pag-amin niyang zero pa ang nasisimulan, para na rin niyang kinumpirma na ang lahat ng pinag-uusapan nilang proyekto para sa susunod na taon ay siguradong maaantala. Hindi na ito what if. Ito na ang realidad. Inamin niyang sila mismo ang magiging sanhi ng delay. Doon na humugot ang senador. Sabi niya, pinaglalaban ninyong maibalik itong P45 billion pero sa huli, aminado naman pala kayo na madidelay din ang mga proyekto. Tinawag niya itong lokohan na lamang. At dito na niya binitiwan ang salitag nagpabago sa lahat. Inakusahan niya ang kalihim na hino-hostage ang bicameral committee. Grabe, ang bigat ng akusasyong yan. Itinaas nito ang diskusyon mula sa isang debate tungkol sa safeguards patungo sa isang komprontasyon tungkol sa tiwala, intensyon at pamamahala. Ang hostage-taking ay nagpapahiwatig na ginigipit ng DPHW ang buong proseso, na parang sinasabi nilang kung hindi nyo ibibigay itong P45 billion o kung patatagalin nyo ito sa debate, sige, tingnan natin, malulumpo ang mga proyekto at kasalanan nyo. Wow, hostage. Ibang level na yan. Akala ko isang technical na budget hearing lang ito, pero biglang naging parang high-stakes poker game. Paano humantong sa ganito kabigat na salita? At hindi pa dyan natapos. May kasunod pa. At dito na talaga nasukol ang kalihim. Oo, dahil pagkatapos ng akusasyong hostage-taking, sinundan nito ng isang argumento na masasabi nating isang checkmate. Hinarap ng senador ang kalihim at sinabing, ang safeguard na sinasabi mo ay para bantayan ang mga district engineer. So, ibig sabihin, wala kang tiwala sa kanila. Kung tunay na wala kayong tiwala, dapat tanggalin na lang ninyo lahat. Kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala. Ano naman kami susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? At dito mo makikita ang isang classic na political tactic. Gamitin ang sariling depensa ng kalaban laban sa kanya. Ang depensa ng DPWH ay may safeguards kami kasi kailangan bantayan ang mga tao sa baba. Ginawa itong sandata ng senador na sinabing, so, inaamin nyo pala na hindi nyo mapagkakatiwala ang sarili nyong mga tao. Kung kayo mismo walang tiwala, bakit kami magtitiwala sa inyo ng bilyon-bilyon? It's a brilliant move that turns a shield into a self-inflicted wound. Inilantad nito yung internal na kontradiksyon sa posisyon nila. Paano ka hihingi ng napakalaking budget at sasabihing may bago kang panangalang kung ang mismong dahilan ng panangalang na yun ay ang pag-amin na hindi mo mapagkakatiwalaan ang sarili mong hanay? Parang sinasabi mo sa amin, bigyan niyo ako ng pera, pero huwag kayong mag-alala. Babantayan ko yung mga tao ko kasi baka magnakaw sila. Sino magtitiwala doon? Eksakto. Itinatanim nito ang pagdududa. Kung ang mismong namumuno ay nag-aalangan sa kakayahan ng kanyang sistema na maging matino, bakit dapat magtiwala ang Kongreso at ang publiko? Doon, nasira na ang tulay ng komunikasyon. Mula sa isang pagdinig tungkol sa pondo, naging personal na bangayan ito tungkol sa kredibilidad. So pagkatapos ng lahat ng yan, ano ang takeaways natin? Unang-una,
Narinig natin ang depensa ng DPWH. Ang 45 billion daw ay restoration, hindi insertion, para sa mga aprobadong proyekto at may bago silang safeguard laban sa overpricing. Pangalawa, narinig natin ang matinding pagdududa ng mga senador na nakaugat sa mga nakaraang kabidguan. Dahil sa karanasan sa mga anomalya tulad ng sa flood control, ang isang bagong pangako sa papel ay hindi na sapat para makuha ang kanilang tiwala. At pangatlo, narinig natin ang mabigat na akusasyon. Dahil sa pag-amin na zero ang early procurement, lumabas na ang bangayan na ito ay nagdudurot na ng konkretong delay sa mga proyekto. At ito ang ginamit na basihan para akusahan ang ahensya ng hostage-taking sa buong budget process. Iniiwan tayo nito sa isang napakahirap na dilema. Sa isang banda, may punto ang kalihim na hindi pwedeng huminto ang trabaho. Kailangang ituloy ang mga proyekto para sa ekonomiya habang kasabay na nililinis ang ahensya. Hindi mo pwedeng ipahinto ang lahat habang nag-aayos ka. Pero sa kabilang banda, ang tanong ng mga mambabatas at ng publiko ay, tama bang buhusan pa ng pera ang isang sistema kung hindi pa nare-resolwa ang mas malalim na isyu ng tiwala at pananagutan? Para kang nagbubuhos ng tubig sa isang balde na alam mong may butas. Tatapunan mo lang ba yung butas ng tape at magdadasal na wag na itong tumagas? O aayusin mo muna yung balde bago mo lagyan ulit ng tubig? At yung pag-amin na zero pa ang nasa early procurement ang nagbigay ng arma sa mga kritiko. Dahil ipinakita nito na mayroon ng agarang konkretong epekto ang sigalot na ito. I-delay. Hindi na ito usapin ng what if, kundi ito na ang nangyayari. Sabi ng kalihim sa huli, nasa Kongreso ang desisyon. Tatanggapin daw nila anuman ang mapagpasyahan. Pero base sa naririnig natin, malinaw na ang boses ng publiko, yung mga komento online sa simula, ay malakas na umalingawang sa loob ng hearing. At bakit ito mahalaga sa iyo na nakikinig? Dahil yung 45 billion na pinag-aawayan nila at yung mga proyektong madidelay dahil sa banggayan na to, pera mo yan, kalsada mo yan, tulay mo yan. Ang pinapanood natin ay hindi lang political theater. Ito yung proseso na direktang humuhubog sa kalidad ng buhay natin. Kaya ito ang iiwan naming tanong para pag-isipan mo. Kapag sira na ang tiwala sa pagitan ng gobyerno at ng taong bayan, sapat na ba ang isang bagong patakaran o isang department order para ayusin ito? O baka ang kailangan ay hindi lang bagong rule, kundi pagbabago sa mismong kultura at istruktura ng sistema, isang bagay na hindi kayang ayusin ng anumang pirma o dokumento.